po ang inyong mga lingkod. Ito ba si Mama Loy? Po, si Ate Brenna. At ito naman po si Papa Osin Ogies. So, ano pa nga ba ang lagi ninyong nanihihit sa amin, ha? Ay! Ichika mo na! Dali! She's back! She's back! Alam mo, dami-daming fans ni si Brenna. Oo, due to insistent public demand. Tapos, ino-okray ka ng mga fans ni Fiam. Masyado mo raw siyang pinag-iinitan. Oo nga, Brenna. Hindi ka naman daw kagandahan. Ha? Sinabi nila yun? O yung iba, nagsasabing ganyan. Anong comment mo doon, Brenna? O, hindi mamali siya na maganda. Tapos ang usapan. Hindi na lumaban? O, nakakaloka. Pati si Ate Christopher Min aliw na aliw sa'yo. Tawa raw siya ng tawa sa'yo, Brenda. Yeah! Hindi ka raw niya kinakaya. Oo, nag-birthday pa naman si Ate Christy. Happy birthday! Happy birthday, Ate Christy. Alam mo na yan, ha? Oo, andito lang ang lola mo. Yes. Andito lang ako, ha? Oo. At syempre, dire-diretso tayo ngayon dahil birthday ni Ate Christy. Ito yung aming episode para sa'yo. Wow! Ito. Ay, wala! Pasensya ka na. Akala ko naman may pa-tribute. Hindi ka kasi nag-celebrate. Di ba? Last year, nandun tayo. Yes! Di ba? Ay, naku. Grabe. Anyway, Siya may birthday pero siya namigay ng paintings. Di ba? Di ba? Happy birthday, Ate Christy. Happy birthday, Nanay. We love you. Alam mo yan. Dahil yung tatandaan, andito lang ako. Kuya, paulit-ulit. Doon ka nga. Parang hindi mo sabihin dito ka lang. Hindi naman. Ako nagme-message. Kuya, nasabi mo na umpisa eh. Naiinip ka na. Hindi naman. Sasampalin kita. O, ito na nga. Gusto pag-usapan na natin. Kaya siya naiinip na kasi yung baha. Oo. Ano yun? Sasahurin pa niya, sasalukin pa niya. Naman. Kumusta na yung baha sa inyo? Mataas pa, kuya. Ayan. Baka mababa ka lang talaga. Baka naman nga, Brenna. Oy, sa totoo lang, hindi naman sa pinagtatawanan natin ng mga binabaha. Oo. Ayan, nangyari na rin niyang nababas at kino-call out yung mga politiko na parang nilalaro lang yung mga panawagan na walang pasok. Katulad ni DILG Secretary John Vic Remulla. Diba? Ayan yung announcement niya na, alam mo yun, yung chillax lang. Bumabagyo daw. Dapat daw sa mga ganitong pagkakataon ng kalamidad, dapat daw sensitive o extra sensitive daw. Siguro, no, yung mga approach nila ganoon. Para lang easy lang kayo, ha. Wala naman tayong magagawa. Bagyo naman na. Kumbaga, pinapaano lang. Ginawa lang yung light. Nila-light lang. Hindi naman natin pinaglalaroan yung mga binabagyo o binabaha, ha. Siyempre, nila-light lang natin ang usapan. Pero siyempre, ganun pa man, alam mo naman, yung resilience, no? Yung katatagan ng mga Pilipino pagdating sa mga sakuna, sa bagyo, diyan mo aasahan ng mga pagka-Pilipino nating lahat, di ba? Basta sana lang yung ating gobyerno sa kabuuan, yung mga flood control project, di ba? Sana maayos talaga. Sana pondohan yan kasi may pondo daw na yan, di ba? Mamaloy, lahat ba ng pondo nandun? Ay, nakatanong ng Rina, ha? Hugot siya, ha? Oo nga, ayun, sana ang panawagan natin sa mga politiko, ha? Lalo na sa mga corrupt officials, no? Oo, wag naman puro bulsa nyo, ha? Huwag nyo naman pong asahan yung resilience ng Pilipino. Lagi na lang pong inaasahan kasi doon ng iba yun, na okay naman, resilient naman ang Pinoy, di ba? Wag. Tama naman ako. Pero syempre, yung katatagan ng mga Pilipino pagdating naman sa showbiz happenings. Ayan. Dito talaga sila. Ito yung inaasahan nila na magbabalita at mababalitaan nila dito lamang. Oo. Pero syempre, may mga opinion din tayo sa mga naglalabang sa mga ETU. Yes. Diba? Dahil nakaka-apekto din yun sa atin sa showbiz, di ba? Ay, teka lang, Nay. Naku, nag-viral yung picture, ha? Na magkakasama kayo ng mga co-awardees mo sa Edis Award. Na si
R.S. Francisco tsaka si Meme Vice. Okay. Hindi, nagkasama-sama kami at nagkatabi-tabi kami sa upuan dahil si Vice ay pinarangalan bilang box office hero. Yeah. Dahil nga laging nag-top gross yung kanyang pelikula. Yung nakaraan nga, yung And the Breadwinner Is. Yes. Tapos naman si R.S. Francisco, yung ating sponsor ng Lux White dyan sa Dubai at Abu Dhabi. Yes. Screening ng How to Get Away from My Toxic Family. Yes. Ay tumanggap naman ng award bilang Isa V. Red recipient. Ay, si Isa V. Red. Siyempre si Isa V. Red ay kilalang English writer. Yung dating editor ng Manila Standard na namayapa. Yun. Kaya kami kita-kita. Hindi pa natapos dyan, Loy. Yes! Sa Diyos ko, sumegoy pa sa high ground para magkatsikahan ng mga lola. Yes! Dahil matagal na hindi nagkasama eh. Correct. Diba? And speaking of Vice, ganda, August 8 and 9, ang kanilang concert. Yes. Ni Regine Velasquez sa Araneta Coliseum. Correct. Yes. Yung divas. Kaya lagi silang nagre-rehearse ni Miss Reg. Kaya kakaiba daw ang kanilang concert. So yan ang aabangan natin. Okay? 2 days yan Kaya bumili na po kayo ng ticket kung wala pa, habol na. Di ba ka maubusan? Mali, manonood ako niyan. Wow, para may pambayad Hindi, kuya. Baka may complete. Ayun ang nagsasabi ko sa'yo. Ay, naku. Palagay mo gusto ka makita ni Vice. Ayun lang. Ayun lang. Ayun lang. Yun ang tanong. Pero kuya, si Vice na rin lang pinag-uusapan niyo. Ano ba yung nai-issue? Na nababayaran siya, kuya. Nasa online sugal-sugal. Dinabas siya. What about it? Hindi. Alam ko yan. Dahil di ba syempre, yan ang mga pampaanto ko, yung mga sa TikTok. Na-viral yan. Na ang sinabi ni Vice ay wala pa akong nakilalang nagsugal na yumaman or masenso. Basta ito yun. Dalawa sa pinakamalaking dahilan sa pagkapangit ng buhay, sugal at droga. Wala akong kilalang nagsugal na pagkatapos ng lahat ay ang ganda-ganda ng buhay. Match na match sa fun! Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Malinaw naman na sinabi doon ni Vice na for fun and entertainment lang yun. Huwag gawing kabuhayan. At huwag mangutang. Huwag gawing trabaho. Yes. Malinaw naman yun. Huwag makaka-apekto sa araw-araw na buhay. Correct. Yun. So, itong dati niyang video kasi, parang nag-contradict daw eh. Pero noon pang video yun. Pero sabi nga, hindi ba, na kahit naman anong gawin mo eh, kung sosobra ka doon, masama. Tama. Too much of anything is bad. Yes. Tama naman. Parang sa sigarilyo, hindi ba? Nandun na, nakapicture na doon yung warning. Ano mga pwedeng mangyari. Parang smoking is dangerous to your health. Tapos papakita yung mga maitim na baga, yung pwedeng mangyari sa'yo, pag lumabis ka. Kahit nga doon sa alak merong nakasaad, drink moderately. Kung yan daw ay sosobrahan mo, lahat, pag sinobrahan mo, talagang masama kung wala kang disiplina. At saka nakalagay na dun yung warning, choice mo na kung susuungin mo pa din. Correct. Diba? Kasi kung talagang gagawin mo itong hanap buhay at sobra mo nang inuubos yung oras mo doon at ang pera mo doon, sa tingin ko lang kasalanan mo yan. Kasi kahit hindi naman, hindi naman sa pinagtatanggol natin si Vice. Kasi diba, kahit naman hindi si Vice, kahit naman ibang ibang artista mag-endorse. Pag makati-kati talaga kami mo kapipindot. Pag talagang inubos mo yung iyong e-wallet sa mga ganyan, talagang masisira buhay mo. Di ba? Kahit yung alak, ganun din. Sigarilyo, ganun din. Diba? Pero isang laking issue dyan kasi ngayon na yung mga illegal na online gaming, no? Yun yung kina-crackdown ngayon. Kasi yung mga legit naman, katulad nung in-endorse nila Meme Vice at saka ng ibang mga artista,
hindi naman sila nadadamay dun sa ngayon mga nasususpend na account, di ba? Dahil may mga ganun, ano? Na ang Meta ay tinawagan nila ng pansin para i-down yung mga pages. Kaya si Sash na laparam na-down yung page niya. Oo. Pero sabi ni Sian Gasa ay hindi naman dahil dun sa online sugal. Oo. Syempre, pag mga illegal at hindi binabasbasan ng PAGCOR, talagang kayo ay madadown, hindi ba? Gusto naman, kuya. Kaya nababash si Vice. Kasi malaking tao siya. Siyempre, kuya, malaking influensya siya sa mga tao para maghikayat, magsugal. Kaya ganun siguro. Kaya nga meron dong disclaimer si Vice. Ang dami niyang disclaimer actually. Ang dami niyang binanggit doon. Marami siyang disclaimer na huwag gawing trabaho. Huwag ubusin ang kabuhayan. Di ba? Hindi mo naman pinagtatanggol si Vice, kuya. Hindi. Ito naman sige, Brenda. Alam mo, salbahe ka lately. Hindi. Yung akin lang kasi, kahit nga anong bagay, yung alak na nga lang, di ba, sumusobra yung di ba? Yung mga halos parang bukas mamamatay na sila kung makaubos ng alak. Correct. Ngayon, hindi ba? At saka hindi lang si Meme Vice, Nay. Kasi ang dami natin mga friends na artista, di ba? Na nakikita din natin na nag-endorse din sila ng mga online gaming, di ba? Si Ivana, si Alden, si Alden, si Maine, si Nadine, si Nadine Lustre, si Vic Soto, si Kim Chu. Di ba? So, nasa mga tao na yan. Correct. Kung susundin nila yan. Dahil ako, kahit anong tingin ko dyan, ako mismo kung anong tingin ko dyan, hindi mo talaga ako mahikayat magsugal. Kasi, firm ako dyan, na hindi ako magsusugal. Kuya, baka marisubuhan ka, ha? Bakit? Di ba dati, kuya, may in-endorse ka? Hindi. In-interview ko kasi si Papa P, si Maine Mendoza, si Luis Manzano noon. Kumbaga, nag-tie up. Nag-tie up lang yun. At saka yun naman ay legit, di ba? Legit yun. Tsaka again, laging may paalala na huwag malululong sa sugal, huwag malululong sa alak, sa paninigarilyo, di ba? Kahit nga yung pagkain ng kung ano-ano di ba? Pag nasobrahan ka niyan, sisisihin mo ba yung pagkain? Di ba sisisihin mo yung tao? Kasi ikaw wala kang control. Gaganunin ka. So, hindi lang sugal. Pero kuya, syempre sasabihin ng mga tao. Sana hindi na sila nag-endorse para hindi na nahikayat yung mga tao. Sayang. Bakit? Di ba may kumukuha pa naman kay Brenda? May inquiry ka? Check mo kanina. Oo. Di ba yung online gaming na isa? Teka muna. Alam nyo ba, naniniwala talaga ako, nasa tao talaga yan eh. Kung may control ka, hindi ka malulunong. Kaso tinanggihan mo na di ba? Sayang hindi natuloy. Pero alam mo, merong gustong kumuha kay Brenda. Ay, sino? Ayan, kuya, game ako dyan. Si Lord. Bevera! Ha? Ano gagawin sa kanya? Ano i-endorse niya? Hindi. Igigess ka. Yun! Game ako dyan! Kala ko, kuya, kung sino Lord eh. Anyway, alam mo, mahabang usapin ito. No? Yes. At the end of the day, nasa tao pa rin yan. No? Kahit nga yung hotdog, hindi ba? Sa napapanood natin sa TikTok, masama na raw ang hotdog, ang bacon, ang noodles. Pero, pinapagalitan ba natin yung mga artista na nag-endorse ng noodles, ng hotdog, ng bacon? Di ba? Hindi naman. Pero, yung magte-take nun, pag nasobrahan talaga, sisisihin ba nila yung nag-endorse ng noodles? Ayan, nagkasikidi tuloy yung anak ko dahil kakakain ng yan na lang lagi niyang kinakain, ng noodles na yan. Yes. Parang katulad nga na yung sinasabi ni Zenaida Zeba, di ba? Na ang mga commercial ay gabay lamang. Meron pa rin tayong free will. Diba? Gamitin natin ito. Basta, Diyos ko, nakakaloka. Ito pang nakakaloka, di ba? Napagit ko kanina si Piolo Pascual. Meron isang panayam sa kanya, si Julius at si Cheryl Cosim. Tungkol dun sa kanyang anak na si Inigo. Ano nangyari? Bakit?
Nag-endorse din ba si Inigo? Ay, hindi. Ano? Hindi, kasi diba, ewan ko kung matagal na tong video na ito, no? Binabalikan lamang natin, ano? Si Papa P. Yun nga, so tinanong ni Cheryl Cosin, iisa lang ba ang tipo niya ng babae o nung ano, ng crush? Eto. May iba siya sa'yo ng advice na, or may pagkakataon ba na pareho kayo ng tipo, crush, may mga ganun ba kayong moments? Hindi pwede. Hindi pwede. May mga, crush pag lumalabas kami, minsan, may ka-date siya, tapos pag nakita ko ng ka-date niya, mas gusto na ako. That is better. Hindi naman nai-insecure sa'yo. Hindi naman. O, ayan. Ay, oo. Diba? Siya ang natitipuhan ng babae pag nakikita siya. Kaya naman, diba, namutawi dyan sa kanila na yun, that is better than the sun. Ay, taray. Nakaribal pa yung tatay. Kaya lesson learned, wag mo na mapakita yung tatay mo. Pag ang tatay mo si Lolo Pascual. Pero mahirap yan, diba? Oo, sana nga, hindi magka-insecurean. Oo, sana ay cool lang ang anak, no? Kung nagugustuhan yung tatay. Diyos ko. Ay, teka lang, speaking of insecurity, Nay, hindi ba na-insecure itong si Inigo kay Papa P nung nag-show sila sa US? Bakit? Ay, eto panoorin mo. Ma'am daw, ma'am. Grabe. Huwag na tayo ng pera. Sabi na po, please. Sakit eh. Sakit hindi. Ay, oo nga. Nakakaloka. Naka $1,000 si Papa P. Sa halik, di ba? Oo, sabi nga ni Papa P, pag nawalan daw siya ng trabaho, gano'n na lang daw ang gagawin. Magpapakiss na lang. Papakiss na lang, oo. Ikaw ba, Brenda? Gusto mo bang makiss si Papa P? Ay, excuse me, kuya. Wow, ikaw pa talagang choosy, ha? Papa P yun, ano? Bakit? Ay, naku. Hindi nangyayari yan, kuya. Kumakain ako ka naman dyan, ha? Bakit hindi mangyayari yan? Wala naman akong dollars, Ay! Aray ko, nagulat ako. Bakit yung leeg ko? Ay, naku. Anyway, basta tayo natutuwa dahil parang naman gwapo yung mag-ama na yun. Yes! Oo, gaya nga, naglagi sinasabi ng Tito Ernie Lim, choosy pa ba? Oo, di ba? Gwapo na rin lang ang pinag-uusapan, ano? Si Alden Richards, ba't nagpapakiss din? Hindi. Ano? Marami nakakapo na parang medyo chumabi raw. Oo, si Alden. Pero parang nakita ko siya dun sa, nakita kami sa Edis. Parang hindi naman. Feeling ko na parang hindi naman. Baka siguro mga anggulo lang. At saka baka Nay, kasi di ba baka yung nakukuna yung nagsa-cycling siya. Di ba yung outfit nila dun super tight din kasi. Hindi. Ako feeling ko hindi naman. Ganun pa rin naman kagwapo si Alden. Nung nakita ko last Sunday. And speaking of Alden, may mga posts kay Alden. Parang iisa lang yung sinasabi na eto na ang pambansang mangga, as in manggagamit. Ginamit lang daw si Catherine. O kung sino raw ang andun siya. Tapos itong kay Sanya Lopez. Mas maganda raw ang Sanden kaysa sa Kat din. Mga ganyan. Tapos ako gusto ko lang mag-comment dyan na parang bakit sasabihin yung manggagamit o pambansang mangga o manggagamit si Alden. Alam ko manggagamit yung hindi pa sikat. Yun ang nanggagamit. Pero pag sikat na, ba't magagamit? Hindi, kuya. Ano? Baka kasi yan, dahil yan nanggaling siya kay May, tapos kay Catherine, kaya siguro nabagsagan siyang manggagamit. So, paano? In fairness, yung main Alden nun, pareho silang baguhan na. So, walang gamit ang nangyari doon. At saka magkasabay silang, naging kilala, Nay, di ba? Dahil dun sa Aldab.
Pareho din naman dun kay Katrina eh. Sabay naman sila nung nagpo-promote sila ng Hello Love Again at Hello Love Goodbye. Oo nga. Magkasabay naman sila. Nga. At pareho naman din silang malaking artista na nga nung pinopromote nila yun. Correct. Diba? O bakit sasabihin manggagamit si Alden? Parang, bakit yung sinisiksik yung manggagamit? Laging tatandaan, ito sa showbiz, ang manggagamit, dapat hindi sikat yung manggagamit. Ngayon, kung sasabihin nyo na sumikat lang naman siya dahil kay Catherine, ay hindi rin naman. Dahil kahit si Catherine, kukontrahin din kayo. Diba? Kaya nga kinuha si Alden dahil malakas si Alden. Parehong malakas si Catherine at si Alden. May following na. Oo, di ba? Kaya wag natin siyang bansagan ng pambansang mangga kasi hindi naman. Madalas din ay ang mga fans ang nagsiship, di ba? Kung sino yung mga Exactly. gusto nilang magka-partner. Exactly. Hindi naman yung mga artista yung nagpipili na, partner Correct. tayo. Correct. Para may pag-usapan tayo, di ba? Hindi naman sila ganun. Madalas kaysa minsan, yung mga netizens yung nakakapansin na, may chemistry sila. Tapos before you know it, meron ng moniker, di ba? Bakit nung nagpelikula si Julia Montes saka si Alden, may nagsabi ba na ginagamit ni Alden si Julia? Di ba? Wala naman. Hindi, kuya. Yung iba kasi mga mema lang. Supla-suplado naman itong babaitang na ito. Ay, naku. Love kasi niya si Alden. Di ba, Brena? At ito pa ang balita. Ay, ano pa, Nay? Eto. Sa napakahabang IG post ni Elizoson ay finally tinuldukan na niya ang relasyon niya sa ama ng kanyang anak na si Feliz, si Makoy De Leon. Noon pa ay balitang wala na sila pero wala sa kanila ang handang magsalita. Pero ngayon, sa post ni Eliz, maayos at may kahandaan ang kanyang pagbibigay ng tuldok sa kanilang relasyon. No regrets. Bagkus, si Feliz ang itinuturing nilang greatest blessing nila pareho at yung kanilang pagiging magulang kay Feliz ay hindi maaagaw sa kanilang anak. Humiling din sila ng understanding at pagrespeto mula sa mga tao sa kanilang naging desisyon. Samantala, more than 5 months ago, may one-on-one tayo kay Makoy sa OGDS Inspires kung saan di man inamin ng diretso ay ramdam na dito ang lungkot ni Makoy sa kanyang pag-iisa sa buhay. Eto po. So yung sinabi mo kanina na minsan dumadating yung time na binabagsakan ng Panginoon. So ano yung point na yon na feeling mo ibinagsakan ng Panginoon para lang meron kang ma-realize? Siguro masabi ko, kasi may time na nagdasal ako na pa-question na bakit binibigay mo sa akin lahat? Parang okay ako ngayon. Nakakatakot yung minsan pag sobrang saya ko Ewan ko lang kung ibang tao ganun din. Ako minsan may ganun ako na, sobrang saya ko. Meron ba tong balik? May pangyayari na isang snap lang, binaksa ko ng Panginoon na aabot na gusto ko nang i-risk yung life ko. Gusto mo nang tapusin ang buhay? I-risk dahil at that moment, sabi ko, Lord, kung sakaling ano ang plano mo sa akin, ikaw na bahala. Nag-drive lang ako ng motor hanggang kahit saan. Hindi ko na alam saan ako pupunta. Huwag niyo gagawin to ng mabilis. Pero awa ng Diyos. So, was there a time na halos tapusin mo ang buhay? Meron. Anong sitwasyon to? Paano ka nagising sa katotohanan ng, ay, mali pala ako. Hindi pala dapat tapusin. Yung nagmotor ako, Mama Oj, nung time na yun, parang paakit ako nun sa Rizal. Sabi ko, pala na. Umabot ako sa isang kapihan, ako lang mag-isa. Nanonood lang ako sa parang city view lang. So, may nakita wala ako ng image sa clouds na parang isang... Anong senyales to? Kasi pinost ko yun, alam ko Anong image? Meron isang baby and agay. Dalawa lang sila. Sabi ko lang talaga, Lord, meron ka pa pang plano pala sa akin. Kasi buhay pa ako nandito. Doon na nag-end yun. And that's my Feliz. Hindi ko na may tatanggi yun. Yung dahilan ko para pa mag-continue sa life ko. So ito yung panahon na nag-post ka na sinagip ka ni Feliz. Twice ka niyang sinagip. When you say sinagip ka ni Feliz, hindi naman physically ginanong ka ni Feliz. Yeah, hindi. Ano yun? May time na nuhusigan ako ng maraming tao na tinanggap ko na lang. Kasi ako yung klaseng tao na hindi ko sasabihin kung ano yung nangyari sa akin. And there was a point na we separated. Meron ako sariling nagstayan, malayo na kami. And wala ka sa family mo? Wala ako sa family ko. Kumbaga, nag-solo ka. Bumukod ka, ikaw lang mag-isa. So, sandali. Ba't ka nag-solo? Gusto mong solo? Gusto mo lang mapag-isip? Gusto mo lang mag-isip-isip? Ganon? Ganon. At hindi kami nag-okay. Yun lang yung story nun. Hindi kami nag-okay. Okay. Ayun, nag-stay ako sa isang condo na naka-separate na mag-isa. And then, merong picture na lumabas. Ayun yung parang sasabi nila na naging reason. Pero hindi. Matagal nang di okay.
And then, doon ako nasabihan na parang di ako naging mabuting partner. And that moment, nagkaroon ng okasyon, Christmas, New Year, na ako lang mag-isa. Kasi, Wait, ikaw lang mag-isa? Christmas, New Year, celebration? yes, wala akong kasama family noon. First time ko yun. Yeah, pinili mo kasing mag-isa. Yes. Kahit iniimbita ka ng parents mo na dito ka na, hindi ka pumayag. Oo, hindi na. And that moment na nag-iisa ka, anong naisip mo? Yun ba yung turning point na parang gusto mo nang tapusin ng buhay? Aminin ko, Mama Oj, merong nangyaring ganun na nasa edge na ako ng window. And sabi ko, ayoko na. Kasi di ko maprotektahan yung sarili ko din. Paano ko sasagapin yung sarili ko? Kasi di ako nagsasalita nga. Kinimkim mo? Kinimkim ko na, alam ko may rason ako pero di ako makapagsalita. Ayun, sabi ko... Hindi ka makapagsalita o pinili mong wag na lang magsalita? At kimkimin na lang? Mas gusto kong hindi magsalita. Kasi yung gulo na. Ni-request ko lang na makita ko lang yung picture ng anak ko. And after nun, nung nakita ko yung picture ng anak ko, na-realize ko na from now on, kaya ako i-continue life ko para sa baby ko. So nakita mo yung picture ng anak mo sa cellphone na isinend sa'yo? Nung nakita mo yung picture ng anak mo, doon mo na-realize na hindi dapat tapusin ang buhay. Na paano siya? Kung... Ayaw siyang lumaki nang walang atay. Yun lang, para alam ng lalahat. Ayaw ko lang nasabi kasi siguro sobrang tagal na. And every na may pinagdadaan ako, may problema dumarating, siya lang lagi nakikita ko, nagiging okay ako. Sa kanya ka humuhugot ng lakas. Sobrang mahal ko yung anak ko na yun. Kaya tuwing birthday ko, Mama, siya ba birthday, iyan naman yung celebrate my life mo. Sabi ko, simula ngayon, hindi ko celebrate yung buhay ko. I-celebrate ko yung birthday ko laging about sa anak ko. Kunyari, sa park, o kaya kids party, basta about lagi kay Feliz. Kasi okay na ako eh. Baka, mag-promote lang ako dito, umiyak tuloy ako. Ganun talaga pag anak ang pinag-uusapan. Kahit lalaki ka, kahinaan mo pa rin yung anak mo. So, yun ang nagpapatuloy ng buhay mo, si Feliz. Opo. So, ang laki ng nagawa ni Feliz sa'yo. Kahit sasabi ko kay Kuya Coco, Kuya Coco, di ko magagawa itong batang Quiapo hindi dahil sa anak ko. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood pa sa amin hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay po yung ating episode, meron kayong komento sa lahat ng aming chika, comment below, click like button, huwag kalimutang i-click ang notification bell. Dahil pag kinlik niyan, kayong unang naman na-notify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, ano man natin, but subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At nakapost pa rin po dyan ang aming chikahan ni Miss Chris Aquino. Maraming salamat po sa lahat ng mga magandang mga salita niyo para kay Miss Chris na para saan po yung siya gumaling na agad-agad. Yes. And thank you so much to Envy Skin Beauty and Wellness Center for our skin, face, body, and wellness. Kaya naman nag-glow tayo, di ba? Sarap ng ilaw. Correct. Dahil po yan sa Envy. Nandyan po sila sa Mother Ignacia, ground floor po ng Grandia Place sa tapat lang po ng ABS-CBN. Yes. Di ba? And Dr. JC Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic para sa aming gorgeous na mga ngiti. And of course, Miss Dandy Fuentes for my hair. Thank you, Miss Bams. Ayan, Mrena. Hello mga ka-update. Pa-follow naman po ng aking FB page. Ate Mrena po, F-R-E-N-A. Ayan, thank you, Doc. Vision, Kuya. Wait lang. Yes. Oy, mag-e-end ka rin daw, ha? Yes, Kuya. Wow! Kuya Angelo. Alam mo na. Ayan na. Yes. Anyway, ang akin namang panayam kay Esnir. Ay! Yes. Oh! Nakausap natin siya. Eto. Sinabi mo conscious ka. Sinabi rin nila people pleaser ka. Alam mo naman dito ang connotation ng people pleaser, plastic. People pleaser po ako. Talaga. Nag-iiba na daw buhay ko, ganyan. Yung lifestyle ko daw, umiiba na.
Ano pa sa mga negatibong lumabas, yung naka-apekto sa'yo ng sobra? Siguro yung playing safe daw po talaga ako dun Sa loob? Opo. Uunahin ko yung mga yan para hindi na ako ma-issue, bakalaan. Ito po yung gusto ko po talagang i-clear sa lahat kasi bubog ko po talaga yung pagiging social climber ko dito na nasobrahan sa honeymoon stage. Umabot na po sa point na kailangan na po talaga ng... So, wala bang naharot doon sa loob si Sneer? Ito na po, sasabihin ko na po talaga. Aaminin ko na po kung sino yung... May picture na nakaganong ka kay River na parang na-elbow siya. Na-elbow ko yung kemen niya. Ano yung mga regrets na sana hindi ko ginawa doon sa loob ng bahay ni Kuya? Sobrang honest po talaga nito. Sinabi ko po yung truth about sa papa ko. Yun lang po talaga yung nababother ako. Nag-lay low po ako, nag-tone down po ako kasi yun na po yung ino-overthink ko na mag-cause po siya ng tension online. Ayan, sa OGDS Inspires po yan ha. At ramdam na ramdam ko ang pagpapakatotoo dyan ni Sneer sa ating panaya. Maraming salamat Sneer ha at sa Rise Studio. At syempre pa, ayan, nandiyan kami ni Mamaloy at ni Jegs ha sa Dubai. Dahil July 26 nga, ngayon yon 6 p.m. Nandito tayo sa Star Cinema DXB Al Ghurair Mall, Dubai. July 27 naman, lilipat naman tayo sa Al Wada Mall, Abu Dhabi, UAE. At meron din tayong kasabay ha, July 27 sa Ace Cinemas, Rockingham, Perth, Australia. Sa August 9 naman, 12:30 noon sa Genesis Cinema, London sa United Kingdom. August 9, 5 p.m, Club de l'Etoile Cinema, Paris, France. August 9, 6:30 p.m. sa iCinema, Galway, Ireland. August 10, 12:30 noon sa Genesis Cinema, London, United Kingdom. August 10 naman, 2 p.m. sa Club de l'Etoile Cinema, Paris, France. August 10, 4:30 p.m. Ice Cinema, Galway, Ireland. At sa September 6 naman, 5:30 p.m. sa Look Cinema, Tyson's Corner sa Silver Hills, McLean, Virginia, USA. Ayan po yung detalye para sa inyong tickets and for sponsorships. Ayan. At marami pang ibang darating ha. Antabayanan ninyo. At July 30 na dito sa Pilipinas. Ayan. Exclusive po sa lahat ng SM Cinemas nationwide. At ang dami na nagpa-block screening. Maraming salamat sa mga friends natin. Isa-isahin natin yan, ha? Yes, thank you po. Maraming salamat. At syempre, Maring Rose Santos, thank you so much. Thank you, Miss We Rose. love you at belated so happy birthday. Belated happy birthday, Miss July Rose. 21 pala birthday mo. Hindi mo sinasabi sa amin. Belated po. Nakakaloka ka, Maring Rose. Ayan po yung White House Cares ni Maring Rose. Yes. Diyan po yan sa New York. Kung NCLEX passer ka. Ay, nako. Sakto. Naghahanap siya ng nurse. Tama. Mag-PM lamang sa White House Cares, ha? Yes. Pag okay kayo at nasunod yung mga requirements at masipag kayo, malay nyo, dyan na rin kayo manirahan sa New York. Diba? At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin Oji Diaz, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag na wag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi nyo inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! Dali! Baby, si Brenda, no? Ganun talaga pag binabaha. Ay! Hindi, kuya. Nakakaloka. Hanggang saan ang baha nyo? Hanggang tuhod ko. Tuhod mo. Hindi, hanggang gutter lang siya. Hindi, kuya, parang sa bahay namin. Sa looban ng bahay. Ang babaw lang pala? Oo. Pero sa kanya hanggang tuhod na. Pero kuya, malalim talaga. Malalim? Sabi mo hanggang tuhod lang? Hindi, kuya, ito. Salbahe yan. Ako yan eh. Mababaw lang yan. Ano ka? Wow! Nagpapanggap. Mababaw lang talaga.
tumigil ka. Tumigil ka lang, kukurutin ko itlog mo.